Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo lang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Tiyak wala na itong kawala si pastor nyo Apollo Kibuloc. Eto mga ka-action, matindi po ang utos ng ating mga PNP. Dahil binibigyan na ho ang mga ordinaryong mamamayang Pilipino na pwede rin hulihin si Kibuloy. Eto na ho mga ka-action, pinaigting na po talagang seryoso ho ang ating mga PNP at iba pang mga otoridad ho mga ka-action. Very good po yan, bigyan nyo ng pagkakataon na mahuli ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino ito si Pastor Kibuloc. So ito ho mga ka-action, pakinggan ho natin ang balitang ito. Ng NBI sa labas ng Davao Region ang paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. Sabi naman ng PNP, kahit mga ordinaryong mamamayan pwedeng umaresto sa pastor habang may umiiral na arrest warrant laban sa religious leader. Nasa frontline ang balitang yan. Habang umiiral ang arrest order o warrant dito kay pastor, ay kahit mga ordinaryong Pilipino o mamamayang Pilipino ay pwedeng hulihin si Kibuloc. Maliwanag po yan, ha? Kung sinong makita dyan si Kibuloy na pagala-gala, kahit ordinaryo ka, pwede mo hulihin si Kibuloy. Basta kaya mo, ha? Pag hindi mo kaya, humingi ka ng tulong sa iyong mga kapitbahay. Okay? Very good po yan. Nang sa ganun, malaman ho natin kung hanggang saan ang apog ni Kibuloy. Tuloy. Si Jenny Dongon. 7 araw na lang ang natitira sa palugit para mahanap ng mga otoridad si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ina-ina ng warrant of arrest ang 7 araw na lang. Ilang araw na lang siguro to kasi 2 days ago na to na naka-upload mga ka-action. Share ko lang ho sa inyo at nagbibigay ho tayo ng komentaryo dito para malaman nyo kung ano ang mga balita. Baka hindi nyo pa po ito napanood, ha. So ngayon, alam nyo na kahit tayo mga ordinaryong mamamayang Pilipino ay pwede na tayo maghuli kay Kibuloy. Sana all. Diba? So, ang tanong ho natin dito mga ka-action, after ba ng 7 days na palugit na para hulihin si Kibuloy, if ever halimbawa kung hindi pa rin ito mahuli, ano ba ang susunod dito? Diba? So, korte lang siguro ang pwedeng magpasya nito kung ano ang susunod o mag-issue sila ng another warrant of arrest labang kay Kibuloy o may mga hakbang pa na matitindi para talaga to, madakip si Kibuloy. Naku, kung ako sa iyo Pastor Kibuloy, maawa ka na ho sa sarili mo. Ito ha, seryoso na ho ito. Kahit kami mga ordinaryong mamamayan ay pwede ka nang hulihin. Kaya huwag kang pagala-gala dyan sa lansangan. Huwag kang pagala-gala dito sa lugar namin. Naku, pwede pala ako maghuli sa iyo. Talay. Pastor, para sa kasong child abuse at sexual abuse, kung hindi pa rin siya mahanap, ibabalik sa korte ang 2 warrant of arrest ng Davao City Regional Trial Court Branch 12. Maghihintay ulit ng panibagong warrant o kung ano man ang magiging desisyon ng korte sa kaso ng pastor. Kaya naman hindi na lang sa Davao Region nakatutok ang siya. Maliwanag yun. Ibabalik ang arrest warrant after 7 days kung hindi mahuli si pastor. Ito ng pagkakataon natin mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Binigyan tayo ng authority para hulihin si Kibuloy if ever makita sa ating mga kalugaran. Attention dyan buong Pilipinas. Kailangan magsama-sama ho tayo. Kung hindi nyo kaya, mag-ano lang kayo sa mga kapitbahay nyo, ha. Pero kung nag-iisa lang ho kayo, huwag kayong tumangka. Baka may mga bodyguard yan. Pero kung nag-iisa lang siya at kaya nyo naman na hulihin, hulihin na natin. Ito na pagkakataon na iharap ito si pastor doon sa Senado. Ngayon, ito lang panawagan ko sa iyo, pastor. Saan ka man ngayon naroroon? Ito na yung sinasabi mo na
Hindi lang Amerikano naghahanap sa'yo kung hindi buong Pilipinas na. Biruin mo Minsan lang po ito, napakatindi mo Minsan lang po ito ipinag-utos ng PNP laban sa'yo. Na ang mga ordinaryo ay pwede nang manghuli ng mga wanted na katulad mo. Sana maging ganun din kay Bantag ang order, di ba mga ka-action? Ganun din sana kay Bantag, na kahit ordinaryong Pilipino ay pwede siyang hulihin. Di ba? Talay. Na binubuo ng PNP, CIDG at intelligence community. Po manhunt operation po yan. Since we have some location within the area po of Davao, then yung ating mga personnel we also implement doon sa mga areas na sa tingin po niya na possible na pinakakoonan po ni Pastor Buloy. Hinihikayat din ng PNP ang publiko na makipagtulungan sa kanila sa pag-aresto kay Kibuloy. Even yung po ay po pwede po i-implement po ito. Basta makita po siya dahil ito po ay warrants of arrest ng issue na po ng ating mga korte. Nagpapala rin ng PNP sa sinumang nagkakanlo kay Kibuloy na posible rin silang managot sa batas. 3 araw nang pinupuntahan ng NBI. Ayan mga ka-action Mismo ang police colonel ng Quezon City na si Jen Fajardo nagsalita na at kumpirmado na binibigyan tayo ng authority para hulihin si Kibuloy if ever na makita. Okay? Itong ating mga kapulisan at mga iba pang departamento ng otoridad, pagod na po ito maghanap dito kay Pastor. Ayan, narinig nyo. Kung sino man ang nagkakanlong o nagtatago kay Pastor, kasama din kayo na mananagot. Kaya kung ako sa inyo, isuko nyo na. Isuko nyo na ang pastoran nyo. At mga pulis ang pag-aari ni Kibuloy sa Davao at Salman Island. Maayos namang tinanggap ng mga abogado at ilang miyembro ng KOJC ang arrest warrant. Ayon sa korte, dapat personal na pumunta si Pastor Kibuloy sa Regional Child Court para magpiyansa. Bagamat itinuturing ng pugante si Kibuloy, hindi pa raw siya kinukonsiderang armado at mapanganib. Yung mga church members, mga officers na ng Jesus Christ, pagdating natin, pinapapasok tayo agad, sinasamahan tayo dahil may resistance naman. And wala kami nakikita meron silang mga armas base dun sa actual natin pag-serve ng warrant of arrest. Wala namang resistance. In fact, gusto nilang ipalugod yung compound. But this compound, may tubig, hindi natin kakayanin. Nauna ng sumo. Ang saklap naman kay Buloy. Hindi ka pa nga nakukulong, puganti ka na. Ang sakit-sakit na marinig yung Kibuloy. Puganti ka na, pero hindi ka idiniklara na armado kasi wala naman daw nakikita ang mga ating mga kapulisan sa tuwing pumupunta ito sa any property ng ni Kibuloy mga ka-aksyon, no? Tingnan nyo naman, wala naman na tayo nakikita ng mga armado at maayos naman ang pagtanggap ng ating mga otoridad ng mga tauhan ng abogado ni Kibuloy mga ka-aksyon. Ito, tuloy. Buko ang 5 kapwa akusado ni Kibuloy sa kasong child abuse. Pero pansamantala sila nakadaya matapos magpiyansa. Tiniyak naman ng NBI ang kaligtasan ni Kibuloy oras na subukong maaresto. Pero di diretsahang masagot ng mga otoridad kung magagarantiya din nila ang kaligtasan ng pastor oras na FBI na sa Amerika ang makakuha sa kanya. Nasa listahan din kasi ang pastor sa most wanted ng US dahil sa mga kasong child sex trafficking. Nagbabalik na mula sa front. Di ba? Yung sinabi na nakapag-bill ang ilan sa mga nahuli mga ka-aksyon, tinalakay po yan ni Lolo nyo Badong Aratilis. Iyak daw si Risa na bigo daw. Kung hindi ka ba naman syunga-syunga Badong Aratilis. Siyempre, ang isang kaso, kapag hindi lang naman mga heinous crime, pwede ka po talaga magpiyansa. Pero kung mga heinous crime tulad ng rape, whatever dyan, basta mga heinous crime, hindi ka po pwedeng magpiyansa. Ganun po yun. Huwag nyo pong sabihin na iyak si Ontiveros at bigo. Hindi pa tapos ang laban. Kung sila ay nakapagpiyansa, karapatan nila yon kasi ang kaso naman ay hindi naman heinous crime. Ang may heinous crime dito ayon sa DOJ na hindi siya makapagpiyansa, si Kibuloy sa isang kaso. Di ba? Yan na mga ka-action Ginishare ko lang sa inyo. Ngayon, alam nyo na.
na pwede din tayong humuli sa kanya oras na makita ho natin. Okay? So maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.